Mas marami ang idineklarang nuisance candidate o yung tila nang gugulo lang ngayong eleksyon kumpara sa nakaraang halalan. Kaya naman iminumungkahi na ng COMELEC na patawa ng mas matinding parusa ang nuisance candidacy. Narito ang agenda report ni Hannah T. Maraming Pilipino ang nangangarap tumakbo sa halalan. Pero ayon sa Commission on Elections, hindi lahat seryoso sa kanilang kandidatura. Nakasaad sa Omnibus Election Code na ang nuisance candidates ay mga kandidatong walang hangaring manalo. May pangalang kapareho ng isang legitimate candidate na posibleng magdulot ng kalituhan o may layuning gawing katawa-tawa ang halalan. Ilang kandidatong una nang dineklara ng COMELEC bilang nuisance ang dumulog sa Korte Suprema at napagbigyan naman ng kataas-taasang hukuman na pansamantalang isama pa rin sa listahan ng mga kandidato. Dahil dito, naantala ang ballot printing para sa midterm elections. Nasa 117 senatorial aspirants ang dineklarang nuisance ng COMELEC bago sila nagprint ng mga balota. Pero dahil nga sa TROs mula sa Korte Suprema, nasayang ang higit 6 million printed ballots. Mas maraming senatorial aspirants ang nadeklarang nuisance ngayon kesa sa nakaraang eleksyon. 108 sa 176 senatorial aspirants kasi ang nuisance noong 2022, habang 82 naman sa 97 presidential aspirants ang nuisance. Dahil dito, muling iginiit ng COMELEC ang panukalang patawa ng parusa ang nuisance candidacy. Pag-isipan na po sana natin kasi hindi naman po sa aking palagi magbabiolate siya ng constitutional right of the freedom of expression and at the same time yung equal opportunity for public service. Kung hindi man daw ito i-criminalize, sana raw ay patawan ng fine o multa. Mahalaga raw ang presumption of good faith sa pagpapasa ng COC. Kaya lang may mga aspirant umanong paulit-ulit na naghahain ng kandidatura na may maling layunin. Paano kung yung isa paulit-ulit na lang nagpapay ng candidacy? At pagkatapos paulit-ulit na nagpapabayad sa isang kandidato na naaapektuhan ng kanyang pagtakbo. O kaya naman kaya siya tumatakbo dahil pinatakbo siya para lang magulo yung mismong kandidato na kapangalan niya. Hindi po ba bad faith yun? And therefore, yan ay dapat actionable. Dapat yan may criminal liability. Pero may mga tinaguriang nuisance ang hindi sang-ayon sa panukala ng COMELEC. Si Felipe Montealto Jr. unang beses nagtangkang tumakbo bilang senador at ang pag-disqualify daw sa kanya hindi makatarungan. Dati siyang sangguniang kabataan chairperson noong 1995 at ngayon isang corporate executive at law office manager. Isa sa dahilan ng disqualification ni Montealto, hindi umano malinaw ang basihan ng kanyang pagtakbo. Para naman sa kanya, malinaw ang plataporma niya bilang senatorial aspirant. Providing quality education at all levels. Number 2, modernizing our healthcare. And number 3, upholding the rule of law, public order, and safety. Sa kasalukuyan, may nakabinbing panukala sa Kongreso at Senado na layong patawan ng parusa ang nuisance candidate. Sa Senado, pinapanukala ang 50,000 pesos na multa at 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong o pareho. Sa Kamara naman, 100,000 pesos ang multa at kulong para sa mga mapapatunayang nuisance. Tingin ni Montealto, kailangan ng due process para rito. So this, in case these bills are enacted and become a law, then I would surmise or I suppose that this will be questioned in the Supreme Court as well. Bagamat may nuisance candidates na dapat talagang harangin ng COMELEC, paalala ng kontradaya, kailangang maging maingat ang komisyon sa pagdiskwalipika para hindi malimitahan ang karapatan ng taong makilahok sa halalan. If ever there is legislative intervention that must be done, it would have to do more with ensuring that no political clans will dominate the electoral race. Dapat daw may malinaw na batayan ng komisyon sa pag-disqualify nito ng isang aspirant. It should refrain from disqualifying on the basis of mere technicalities like being 3 minutes late or moving against freedom of expression by chastising candidates and disqualifying them for the critical commentaries that they do. Naniniwala naman ng COMELEC na parte ang lahat ng ito ng proseso tuwing halalan. At sa kabila ng 2 linggong pagkaantala ng ballot printing, naghahanda pa rin sila sa pagprint ng panibagong batch ng mga balota kahit may ilan pang mga kasong nakabinbin sa Korte Suprema. The COMELEC will comply with the SC directive sa atin. Sa ngayon, nasa 11 TROs na ang nilabas ng SC. Para sa agenda,
Hannah T. Bilyonaryo News Channel.